natuman. Sa mga barasahan kadyang nga adlaw, mabatian natin nga ang Diyos nagapromisa o nagasaad una sa kay Haring David sa daan nga testamento kag sa kay Maria sa kapunuan kang bag-ong testamento. Sa katumanan kadyang promesa kung sa diin ang pagbag-o kadyang kalibutan marayo sa aton paghangop. Nagtinguha ko man bala nga mahangpan ang importansya kang diyang mga promesa usaad kang Diyos. Magsilibrar kita kang diyang santos nga misa, nga bugos ang aton tagipusoon kag paminsaran, sa pagpamati kag pagpamalandong kang pulong kang Diyos, kag bagbaton sing makinasing kasingon kang lawas ni Kristo sa Santa Eucharistia. Palihog magtindog ang tanan, kag magbuylog sing malaypayon, imaw kang aton presider, Father Bobit Abiera. Magkalipay kita kay madali na lang magabot ang aton manluluwas. Handa bala kita. Aton masunsun nga pagtambong, masami nga pagtambong ang aton 100% attendance so far sa sining Misa de Gallo. Tanda kang aton pag alaw-alaw, pagkabalaka, pagkalangkag. Oo, magkalipay kita, mag-aabot na ang Mesiyas. Tungod sa kaalwan, kag bukas nga tagipusoon ni Maria sa pag-agda sang anghel, asang Diyos pagi kay Anghel Gabriel, magailoy siya, magabunag siya sang bata, kag pagkatawgon siya, Jesus, Manluluwas, Emmanuel, Diyos kaupod naton. Sambo dyan nga sinor, akon kamo ginabi-abi sa kaapat nga Domingo sang Adviento. Yang
ilakip nato masunod nga mga intensyon. Pagpasalamat sa kadlawan ni John Kedrick Avancenia. Pasalamat for the gift of life ni Rogelia Pagunsan, John Paul Mission, Mary Mar Hirado, Nick Krishmar Hirado. Para kay Adelaida Blanco kag Alberto Delgado sa kalag. Para sa padayon nga bugay kag grasya sa panimalay ni John and Connie Robinos kag kabataan. Para sa kapawayan nga dayon sang kalag ni Kester Noel Cartagena. Para sa bugay kang kabuhi kay Jerit Cordero kag kag Lloyd Elmer Cordero. Pasalamat sa mabugay nga nabaton kay sa kabuhi. Helen Garcia Calibho, Lair Paul Riomalos, kag Reiko Lee. Pasalamat sa mabugay kag grasya nga nabaton danday Peter and Leonie Onanad. Continuous healing and fast recovery. Mitodio Felix, Mark Edmund Billones, Yolanda and Erlinda Navarra, Pasita Josenilia. Para sa pawan nga dayon sa kalag ng Apolonio Abiera, Julio Sabiera, Monica Rubinos, Alipio Rubinos, Carlos Suwan, Zenaida Tanlangit Tuada, Delphine Riomales Sr., Monserrat Sorosa Riomalos, sanang ika-81st birthday sa langit. Para sa kalag ni Nestor Baconggalio, Liberato Nepomuceno Sr., Nonito Baconggalio Sr. Para sa kalag ni Mark Kenneth Tunogan. Pasalamat ni Chrysalis Quemado. Para sa kalag nanday Serafin Melad Quemado, Concepcion Quemado, Eros Mabel Belardo, Edelbert Marquez, Anunciacion Galieno. Para sa kalag, nanday Amparo, Elias, Mikael, Jose, Ignacio, Oriel. Para good health and safety, nanday Lope and Victoria Serapion Marcos, kabataan kag mga apo. Para sa kalag, nanday Angeles Serapion kag Rosario Alcabasa Serapion. Pasalamat sa tanan nga grasya nga nabato ni Daina Albuera, Diana and family. Para sa kapuayan nga dayon sa kalag ni Ramon Albuera. Pasalamat sa grasya nga nabato ni Chirel Calibho Cruz and family. Para sa kapawayan nga dayon kang kala ni J. Ann Monica Rendon. Para sa Spruter Group of Companies, the Yi families, Bijapcos, Uys, Labiragid si Bingbing, kag Marlene, at kagabataan, Chiu family, kag Liao families, kag tanan nagpangayo kang atin pag-ampo. Ang inyo personal nga mga intensyon, labiragid sa kining umaabot ka Pasko sa pagkatao, ikapat nga Domingo sa Adviento, malapit na lang ang Ginoo, handa gid bala kita agud ang tanan nakilala naton maabyan kag pamilya handa gid sa pagbaton sa pagkatao sa aton Ginoo. Sa ngalan sa Amay, kasang Anak, kasang Espiritu Santo, ang Ginoo yara sa inyo. Si may kalipay, nagatipon kita sa pagdayo pagsimba sa Dios kag sa pagtadlong sa aton pagpangabuhi. Bagay sa paghinulsol, kag pagpangayo sa patawad sa Dios, kabayunta mangin takus kita kag handa ang tanan sa pag-abot sa Ginoo kag sa aton pagsaulog sing Santa Eucharistia.
sa amon. Maluoy ka sa amon. O Kristo, maluoy ka sa amon. O Kristo, maluoy ka sa amon. O Kristo, maluoy ka sa amon. Maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Maluoy ka sa amon. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios makagagahom sang tanan kag sa napatawad ang aton sala. Tuytoyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Himaya sa Dios sa kahitaasan. Salama kami sa imo, kay bako ang hinaya nga sa imo. Sang tanan nagyamo nga si Jesu Kristo, bukong anak kami at mo. Ginoon
tanan. Mga muyo kita. O Diyos, paagi sa pagbaton sang walay dagta nga Virhen Maria, sang mensahe sang anghel, nga mangin puluyan siya sang imo walay katapusan nga pulong, kag napunan siya sa kasanag sang Espiritu Santo. Hatagi kami sing grasya sa pag-ilog sa iya, agud nga maukod namon nga tumanon sing mapainubuson ang imo kabubuton. Kinapangayo namin ni sa imo paagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Sa aton una nga barasahen, si Samuel, propeta sa panahon ni Haring David, nga may handem kag nagalaem nga mapasad ang bahel nga templo. Ugaring, ang Dios may lain nga plano para kay David, kag naghimo kang saad kay David, pinaagi sa sangkakasugtanan nga nagapasarig nga ang kaliwatan ni David magpabilin sa trono ni Juda sa walay katubtuban. Gani, ang kaliwat ni David nakilala bilang ang balay ni David. Ang salmo responsoryo sang kapag kumalandong sa mga promesa kang nga ginhimo kay David kag ang mga bentisyon nga ginbugay ka na sa pagsunod na kang kabubuton kang Dios kag hindi ana lang. Bisan may ragyan man nga kahinaan si David, namuno tana kang mayad nga pagserbisyo sa Dios kag ang ana pagdumara bilang hari, nakilala bilang bulawanan nga panahon kang Judaismo. Balasahon gikan sa ikaduha nga libro ni Samuel. Ang Ginoo nagapalig-on pirmi sang ginharian ni David. Karon maglig-on na ang paggahom ni David sa iya ginharian. Kag ang Ginoo nag-apin sa iya sa tanan niya nga mga kaaway. Dayon ang hari nagsiling kay Nathan nga propeta. Tan-awa, ako iya nagapuyo sa palasyo nga nahimo sa kahoy nga sedro, pero ang kaban sang kasugtanan sang Dios yara sa tulda. Si Nathan nagsabat, himua ang tanan nga luyag mo, kay ang Ginoo nagaupod sa imo. Pero sa sadto nga gabi, ang Ginoo nagsiling kay Nathan, lakat ka kag singganan ang akon alagad nga si David, nga ako nagasiling sa iya. Hindi ikaw ang nagapatindog sang isa ka templo nga akon paggapuyan, halin sa pagka manugbantay sang karnero, sa latagon ginpili ko ikaw nga magmangin pangulo sang akon mga tao nga Israel. Ginopdan ko ikaw, bisan diin ikaw makadto, kag agalutos ko ang tanan mo nga mga kaaway sa atubangan mo. Himuon ko ikaw nga gamhanan sang labing gamhanan nga mga pangulo sang duta. Magapili ako sang isa ka duog sa akon mga tao nga Israel, kag paistaron ko sila didto, sa diin magapuyo sila nga indi nagid pagtublagon. Sugod sang ila pagsulod sa sini nga duta, ginsalakay sila sa mapintas nga mga tao, pero indi na ini maliwat sa ila. Nagasaad ako nga apinan ko kamo, nga indi maano batok sa tanan ninyo nga mga kaaway. Kag hatagan ko kamo sang mga kaliwat. Kung mapatay ka, kag ilubong, upod sa imo mga katigulangan, himuon ko ang isa sang imo mga kaliwat nga hari, kag paligunon ko ang iya ginharian. Ako mangin iya amay, kag siya mangin akon anak. Hindi ka mawad-an sang mga kaliwat,
Kagimuon ko ang imo ginharian nga manginwalay katapusan. Ang imo harianon nga paggahom wala sing katapusan. Ang pulong sang Diyos. O Ginoo, magakanta ako sa gihapon, nahanungod sang imo mapinadayunon nga gugma. O Ginoo, magakanta ako sa gihapon, nahanungod sang imo mapinadayunon nga gugma. Sa tanan nga tion, ibantala ko ang imo katutom. Nakahibalo ako nga ang imo gugma magapadayon sa walay katapusan. Ang imo katutom wala sing katapusan subong sang langit. Nagsiling ka, naghimo ako sing kasugtanan sa tawo nga akon ginpili. Nagsaad ako sa akon alagad nga si David. Ang isa sang imo kaliwat, manginhari sa wala sing katubtuban. Tipigan ko ang imo ginharian sa wala sing katapusan. Magasiling siya sa akon. Ikaw ang akon amay kag akon Diyos. Ikaw ang akon mangangapin kag manluluwas. Pagatumanon ko sa gihapon ang akon saad sa iya. Kag ang akon kasugtanan sa iya magapadayon sa walay katapusan. Ang atan ni Karwa nga barasahen, pinakakatapusan nga bahin kang sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sang kamatahen nga teksto sa paghimaya, mapugod nga pagtuaw o pagdayaw kang Diyos sa pagkilala kang pirakang kamatuuran. Si Pablo nagadayaw sa makagahom nga Diyos sa pagpadayon kang anang saad kay David sa persona ni Jesus na hindi lamang hari kang Jerusalem, kundi hari kang mga hari, kag Diyos kang mga Diyos. Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, himayaon ta ang Diyos, siya ang makapalig-on sang inyo pagtuo, suno sa maayong balita nga akon ginwali sa inyo, nahanungod kay Hesukristo, kag suno sa pagpahayag sang tinago nga kamatuuran nga nalipdan sa madugay nga mga panahon halin pa sang una. Pero karon kay ang kamatuuran na pahayag na paagi sa mga ginsulat sang mga propeta kag paagi sa sugo nga walay katapusan nga Dios, ini ginpakilala na sa tanan nga mga kapungsuran agod nga ang tanan magtuo kag magtuman. Sa Diyos nga amo lamang ang maalam, ihatag ang himaya paagi kay Hesukristo sa walay katapusan nga mga panahon kabay pa. Ang pulong sang Diyos.
Ang Ginoo yara sa inyo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas. Sadto nga panahon, sa ikanom nga bulan sang pagbusong ni Elizabeth, ginpadala sang Dios si Gabriel nga anghel didto sa banwa sang Galilea nga ginatawag Nazareth. Ang anghel may dala nga mensahe para sa isa ka ulay nga dalaga nga kalasalon sa isa ka tawo nga ginhingalanan kay Jose nga kaliwat ni Haring David. Ang ngalan sang dalaga amo si Maria. Ang anghel nagpakita sa iya kag nagsiling, magkalipay ka, ikaw nga labing nahamutan, ang Ginoo yara sa imo. Sang pagkabati ni Maria sang ginsiling sang anghel, natublag gid siya. Kaya nagpalibog kung ano ang kahulugan sa ginhambal sang anghel. Nagsiling ang anghel sa iya, hindi ka magkahadlok, Maria, kay nahamutan ka sang Dios. Yari karon, magabusog ka kag mag-aanak sang isa ka bata nga lalaki, kag pagahingalanan mo siya kay Jesus. Mangindako siya kag pagatawgon nga anak sang labing makagagahom nga Dios. Ang Ginoong Dios magahimo sa iya nga hari subong sa iya amay nga si David. Kag manginhari siya sing dayon sa mga kaliwat ni Jacob. Ang iya ginharian wala sing katapusan. Kag si Maria nagsabat sa anghel, ano ang pagkahimo sini kay ulay ako nga babayi? Ang anghel nagsabat, ang Espiritu Santo magakunsad sa imo, kag ang gahom sang Dios magalikop sa imo. Tugod sini ang balaan nga bata nga mataw sa imo, pagatawgon nga anak sang Dios. Dumdumabala ang imo paryente nga si Elizabeth, bisan tigulang na siya kag bawas, nagabusong sing anom kabulan sang isa ka bata nga lalaki. Kaysa Dios wala sing bisan ano nga hindi mahimo. Si Maria nagsiling, alagad ako sang Ginoo, kabay nga matuman ini sa akon, suno sa imo ginsiling. Sa pagsiling, kag ang anghel nagbiya sa iya. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Ayhan, makapila ka beses ninyo nabatian ining dinalan gikan sa ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 1 versikulo 26 hasta 38. May komentaryo nga nagakon, this is the most proclaimed part of the gospel. Memoryado naton ang amo nga ebanghelyo. Diya kapakita lamang nga sa kaalwan ni Maria saan ang kinasing kasingon nga pagsabat hoo sa anghel
nga may pagpangduwa-duwa. Paano matabo ini? Pero ang anghel nagkuon, it's okay, Mary. God will do it for you. May po. Salamat. Ikapat ka Domingo sa Adviento. Aton pagasindihan ang aton ikaapat ka kandela. Magtindog kita, kagkantahon naton, kari ka na. Salamat sa mga prompters. May directors. Salamat, gid. Kaya sa tutuod lang, naburaw ako. Alas 4:15 rin ako nagbangon. Was supposed to be 3:30. Nakapoy rin kita ayhan kapag paabot sa Ginoo. Crucial dya nga mga inadlaw. 1, 2, 3, okay para. Pero ang 4, 5, 6, 7, maan ka dya lang. Anyway, ang tema pa gamit natin rad nga magkalipay ka kay mag-abot na gid ang Mesiyas. Kag sunod daw sa Lord, sorry Mama Mary, daw sa natak-an ang kita kapamati kaamo dya nga balasahon. Ang pag-anunsyo, ang pagpahayag nga mag-aabot na ang Ginoo tungod sa kaayo ni Maria. Yan, may rason kita sa pagkinalipay. Sa ano? Number 1 nga rason ay si Maria. Bisan pa nga nagpamangkot, paano ang pagpahimo sini? Tungod kay ulay ako nga na babae. Wala ako kakilala. Wala ako sing nubyo. Ginpa, ligon sang anghel, ayaw ka magkahadlok ng Maria. Leksyon para ka natin. Kung magpangamuyo kita sa Ginoo, karangkel, kagamhanan, nga hindi gani mahimo kang tao, siguro sa ato ni kasarang hindi mahimo. But when the Lord answers us, how do you feel about it? Pareha sa abibaw, Ginoo, tugri ako kamalawid nga tuig, nga tinuig.
Kag sunod, nakita mo si ulang mo rito. 89, 90 ng edad na. Ahoy, buktot rin, magpanaw. And you see yourself when you reach that age. Amori how do you feel? Ang most common expression natin kung magmalam ron ang mga mag-asawa, Father, darwa lang kami ni Manong mo, nagapatumato sa balay namon. We fear the future. And yet we pray to the Lord, long life, long years. Nag-assure ang Ginoo, nagapasarig ang Diyos kanakon, I will not forget you, even if you forget me many times. Nyan, magkalipay kita. Kay, ang kaalwan ni Maria, amo ang nagpadala, nagpamatuod, kay nagtuman sang saad sang Diyos sa aton. Nagakun kita, God is faithful, yes, but He needs people like you and me, all of us, that He may remain faithful among us, despite and in spite of ang aton pagbiya masami sa nagugma kag sa naggrasya, dala pa ang pagpangduha-duha, kag hindi lang pagpangduha, kundi sang isa ang pag-deny kita mga anak kang Diyos and destined for happiness. Pero kung magkalipay man kita, daw sa wala lang man, katapusan daw warat laman ang Diyos. Kunyara sa kapipitan, about Diyos ko. Our rejoicing must be, in good times or bad times, rejoice because the Lord is faithful and He will strengthen us. Hindi kita magkahadlok. To end this reflection, may nagpamangkot ka natin. Father, ano ba lang ating Christmas kadya? Ano ba lang ating New Year? Ang akong sabat nga linangas, pero may punto. Kung nagasari ka sa Ginoo, rejoice to the utmost. Bisan pa doon sa pandemic, ay ti urat reunion kami, urat party-party, hindi ako kapamasyar sa mga balaya, mudya. That is part of our rejoicing. That there is always something that we have to sacrifice. And these days, ang dapat nato yung sakripisyo, amo ang pagtipon-tipon. Pagtipon-tipon nga wara it pag readiness, wara it mga no sense of being careful, of being mindful, aware that we are still in the height of pandemic. We're reaching almost 500,000 COVID cases. And these days, and after these days of rejoicing and, not rejoicing, of partying and all that carefree, how will the situation be? So, part of the rejoicing is sacrificing. Being aware that we are still in pandemic. And we look up to heaven. Lord, when will you come down to stop this COVID? And the Lord, in your heart and in your mind, in silence, will tell you when I want it to stop. When I could find people making straight their lives. Wala na natin mga tsope, wala na natin mga maglugloko. Because in these times, kairo patanda, mang hold up ka nagasimba sa simbang gabi in some cities and towns. Mang hold up. May dyan patana nga, mamulang pa. I don't know. Andiyan ka pangunguyo, Ginoo, luwasa kami sa pandemic. Ano pagluwas, Ginoo, nimo kung ikaw to nakasulsol man gali sa things like this.
we must be responsible. We must have a sense of sacrifice for the good of others, as well as for your own good. How responsible are we? And to be happy, to be rejoicing, to celebrate is calling greater, in these times, greater, more responsible activities for us. I like to see groups of bikers, motorcycles, walkers, keeping healthy. Pero after that, Matipon-tipon na ito kita to sa murder balahaw nga, gareklamo rin to ang banwa, gareklamo rin nga, asta sa curfew, kag kun makurfewhan rito nga to gairimnan, rito lang maturog, kag pagkaaga, alas 4 lang, is that responsible? I challenge the local government, stop the drinking sessions in those places. There are 2. And maybe some of you are there. Basta ang iba kasunod ka dyan, pasensya lang, bato-bato sa langit, natamaan ikaw, hindi lang ikaw mag-agot, ay tuod man. I mean, that is being present to what we are celebrating. So sa amo dyan nga tinor, nagakuna ko magkalipay kita, pero let us also be responsible in our joy and happiness. Samtang nagatawag kita, O come, Emmanuel. Mag-abot ka na manluluwas. Nagkalangkag na ang mga katawhan. Kag ano ang ato ginapaabot? If you continue the song, O come, Emmanuel. O come, desire of peoples. Bind in one the hearts of all mankind. Bid you our sad division cease. And be yourself our King of Peace. Sa pag-abot sang Ginoo, ang matud nga paghidayat maangkon naton. Ang matud nga paghidayat taghangkat, be responsible. Personally, as a family, as a community, as a nation. Nami kita magkuon, we heal as one. Pero at least, salamat sa Diyos kitang Antikenyo, basically, responsible. Gagampinbulahan din kita. Kapanginbulahan kita, we had one of the lowest rates in the whole country. Rejoice, make straight the way for the Lord. He is coming to save us. Is coming, offering us peace and goodwill. Gani karika o Ginoo, kagsalamat gid sa mahal nga Birhen Maria, nga tungod sang iya paghuo sa pang-agda nimo, nga magapuyo ikaw sa iya tiyan, agud ang manluluwas sa tanan, mataw. Come, be with us in our hearts and in our families. Come, Lord Jesus. Amen. Magtindog kita kagato ni pahayag ang aton pagtuo. Nagatuo ako sa Diyos. Sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupyan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kay sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Buksan nato ng aton tagipuson subong kay Maria, kay ang Ginoong Jesus magapuyo kag magapabilin sa tuga naton. Magpangamuyo kita sa iyang nagasiling, Ginoo,
magpuyo ka upod sa amon. Ginoo, magpuyo ka sa imo simbahan. Agud ini mangimbukas sa imo pagkari sa dagway sang mga imol, kag mga kubos, kag sa tanan nga nagapangita sang imo presensya. Mga muyo kita. Ginoo, magpuyo ka upod sa amon. Ginoo, magpuyo ka sa imo mga ministro, mga relihiyoso, kag relihiyosa, agud sila magkabuhi sa ila panawagan, kag misyon nga imo ginhatag sa ila. Mga muyo kita. Ginoo, magpuyo ka upod sa amon. Ginoo, magpuyo ka sa sining kalibutan, agud sa tunga sa mga katawhan, kag mga nagkalain-lain nga mga rasa, dulaang pagbinahin-bahinay, kag pagkilinaway, agud maangkon ang matuod nga paghidait. Mga muyo kita. Ginoo, magpuyo ka upod sa amon. Ginoo, magpuyo ka sa amon tagsa kapanimalay, agud kami maghiliusa, pagpatawaray kapag higugmaanay. Mga muyo kita. Ginoo, magpuyo ka upod sa amon. Sa aton personal, kag kaugalingon nga mga intensyon, kag para man sa mga kinahanglanon gid sang aton isig katao. Ginoo, maayo gid nga magpuyo ka upod sa amon, agud kami makabatyag sang imong mapinadayunon nga presensya. Kabay, nga kasubong kay Maria, amon ikaw dalhon sa amon isig katao. Ikaw nagakabuhi kang nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan.
Pangamuyo kamo mga utod agud nga aton halad kag sakrifisyo mahamutan sang Dios Amay makagagahom sang tanan. O Ginoo tamda sing maluluyon ining pinasahi nga sakripisyo ni Kristo agud sa amon pag-ambit sa sining misteryo mabaton namon ang mga grasya nga amon ginakalangkagan sing may pagtuo kag paglaom. Napangayo namin ni Semo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayawang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid, igo ka mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon ka sa tanan nga duog. Magpasalamat kami sa imo o Ginoo, santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang iya pagkari ginbantala sa mga propeta. Ang iloy nga ulay naghulat sa iya sa di masaysay nga gugma. Si Juan Bautista nagbantala sa iya pag-abot, kag nagpakilala sa iya sang yari na siya. Sa iya gugma, si Kristo nagapuno sa amon sing kalipay, samta nagaaman kami sa pagsaulog sang pagkatao, sang iya pagkatao, agud nga kun mabalik siya liwat, iya kami makita, kag nga nagapulaw, nagapangamuyo, kag nagadayaw sa iya, sa dako nga paghilinugyaw. Gani upod sa tanan nga mga angles kag tinuga sa langit, nagaamba kami sing walay kauntat sang kaltahon sa imo himaya nga nagakanta. Santos ikaw nga tudo Ginoo, tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padalangin mo espiritu sa pagpasantos sining mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon, nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga agin baton si kinabubuton, yagin ko akin pamiyak-piyak ang tinapay. Nga pasalamat sa imo, kag inigin panagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kag magkaon sini. Kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos sang panihapon naging kuha ang kalis nagpasalamat liwat kaya ay naging palibot sa iya maging tuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan mag-inom sa sining kalis. Kay ini amang kalis sang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Kristo na
ka, Ginoong Jesus. Gani o amay, amon inahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi kag kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kapagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takus sa pagatubang kas sa pagalagad sa imo sa sining sakrifisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. Ginoo, dumdumangi mo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Marvin, kag sa tanan nga kaparian. Dumdumaman ang mga sakop sining amon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kulooy kami nga yari diri nagatambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan, magdayo kung maghimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen Eloy sang Dios. Upod sa mga apostoles kas sa tanan nga mga santos, nagpahamot sa imo, pagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, kag upod sa iya, kag dira sa iya. Ginahatag sa imo, O Diyos, amay nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluwas kag suno sa gintudlo, aton pangadion sing may paglaom kag pagtuo. Ang iya pangamuyo ginbilin sa aton ang amay namon. Amay namon. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, katagi kami sing pagidayet sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala, paliguna kami sa tanan nga palaligban. Samta nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon gid ginalauman, nga magabalik si Jesucristo, nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidayet kinabilin ko sa inyo, ang akong paghidayet kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamda ang amon sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghidayet kag paghiusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Ang paghidayet sang Ginoo, yara gihapon sa inyo nga tanan. Maghatagay sing paghidayet peace. Kag sa inyo man mga sumulunod naton sa live stream Eucharistic celebration gikan sa Mensa Domini Chapel, kabay pa para kanaton ang paghidayet sa karon nga adlaw ka mga simana amo ang pag-agda kang pagbukas sa aton panimalay kang aton tagipusoon sa Ginoo kag sa mga nagakinahanglan. Karika o Ginoo kag magpuyo sa amon tunga paghidayet. Kordero sang Dios,
Yari ang kordero sang Dios, yari siya nga nagawala sang sala sang kalibutan. Bulahan ang ginadapit sa bangkete sang kordero. Ang lawas ni Kristo. Panis vivus et vitalis, hodie proponitur. My Jesus, I believe that thou art present in the Blessed Sacrament. I love thee above all things, and I desire thee in my soul. Since I cannot now receive thee sacramentally, come at least spiritually into my heart. As though thou wert already there, I embrace thee and unite myself wholly to thee. Permit not that I should ever be separated from thee. Amen.
mga muyo kita, o Ginoo nga amon Dios, dampigi sang imo langitnon nga gahum, ang imo mga ginpakaon sang langitnon nga mga bugay, agud paagi sa grasya sining sakramento, makahugyaw kami sa paghidait nga nagagikan lamang sa imo. Napangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Good kay ang aton pagkinalipay sa karason nga bahal luwas sa pagbugay kang Espiritu Santo, amo ang kaalwan ni Maria sa pagsabat hoo. Magkanta kita sing pagdayaw kay Maria. Ginapadumdum liwat nga butaon naton kang nasindihan nga kandela bilang halad ang proceeds kang kandela nga riya para sa gift giving kang Mensa Domini Sisters. Sunod, makadararo man kita siguro ka mga dilata o kung noodles para sa amuman nga hilikoton. O good, sa katapusan sa 24 sa gabi ang aton midnight mass alas 7 sa gabi. Agud nga hindi kita madakop sa curfew. So 7 o'clock ang aton midnight mass sa 24 kag ginahandom ko gid ng tagsa-tagsa kanaton maigahalad sa Belen. Iga-set up ka ang Belen in a day's time. Kag butaan natin. And I will look for a sponsor that all na mag-attend kang midnight mass natin sa 24 alas 7 sa gabi may kandela agud buta gidya ka-lighted candles. Sponsoran sisters, so prepares more or less 150-200 candles that will be sponsored so that everybody would have an offering together with their gifts, whatever, sa 24 sa gabi, and everybody bata malam may kandela ang igahalad sa Belen. It will be a bright midnight for Jesus and for the world. Jesus is the light of the world. We have that simple ritual. We process as we sing carols towards the Belen. Bata malam may tugruan ka kandela, may ma-sponsor kariya nga mga kandela. Kabay pa nga kita man sa aton kaugalingon nga ikasarang kag sa aton kaalwan makabuligid sa mga
nalisdan sa sining panahon sa Pasko kapag kinalipay. That would be your sacrifice in your rejoicing in the coming of the Savior. Ang Ginoo yara sa inyo, bendisyonan kamo sa Diyos, makagagahom sa tanan, ang Amay, kag ang Anak, kag ang Espiritu Santo. Nahalad ng Santos Kamisa, agdaha ang Ginoo, karika ka magpuyo sa tunga namon. Welcome gid ikaw, Jesus. Lakat sa pagdait, nahalad na ang misa. Salamat.